Hi guys! Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung bago ka pa lang dito ay pwede kang sumali sa may Gcash giveaway ko. I-PM mo na din ako sa may Facebook page ko para maisalin agad kita. At shoutout nga po pala kay Joan Daen Ramos from Aba, Saudi. At for today's video nga pala ay may i-share na naman ako sa inyo at re-reviewin na bagong loan application. Hindi pala siya bago. Panibagong loan application. At alam kong nakikita nyo na din yung ads na to sa may Facebook, sa YouTube at iba pang online platform. So bago kayo mag-try ay pwede nyo munang panoorin yung video na to bago nyo i-share yung mga personal information nyo sa mga ganitong loan application. Para magka-idea na din kayo kung buo nyo bang makukuha yung ilo-loan nyo, kung gaano katagal, bayaran, at kung legit nga ba na makakatulong sa atin na nangangailangan ng pera. So, umpisahan na natin. Dito ay pwede kang umutang ng 2,000 up to 20,000 pesos. Pwede mong bayaran ng 90 up to 360 days. Kailangan ay nakatira ka dito sa may Pilipinas at pwede sa 18 up to 60 years old. So, itong loan application nga pala na to ay ang ProPeso na may 4.9 na ratings. Meron din tong 0.05% lang per day. Tingnan natin kung legit nga ba siya na makakatulong or ibabaon tayo sa utang. So, syempre, i-install na natin. Ayan, na-install ko na at eto na ang pinaka-homepage niya. Dito, makikita na agad yung maximum borrowable amount which is 20,000 pesos nga. May tatlong step lang. Magbibigay ka lang ng mga information mo. Hintayin mo lang ma-approve. At so dito, merong loan, order, saka mine. Dito sa may loan, makikita nga pinaka-homepage. Dito naman sa may order. Dito mo makikita yung loan details mo. At sa mine naman ay makikita mo lahat ng info about dito sa application na to. At syempre ay itry na natin nga. So, i-click ko na tong apply now. Syempre, unang-unang kailangan is a phone number. May magte-text po sa inyong code, verification code or OTP at ilalagay mo lang din dito. At pagka nalagay na is, ayan, babalik tayo sa may homepage at kiklik ko na nga ang apply now. So, ito na nga yung kailangan nating ma-fill upan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so kiklik ko na tong fill information at ito na po ang kailangang sagutan sa part 1. So, dito may questionnaire. Ayan, carefully fill in all the following questions. Una, what is the current total amount of online loan arrears? Mamimili ka lang po dito ng bracket kung meron ka bang kasalukuyang loan or ni-loan sa may iba pang online platforms. So, kung wala naman, wala ka ng loan sa iba pa, click mo na lang yung una kasi wala dito pamimilian na 0. So, dito, pangalawa, how many times have you borrowed money before? So, kung hindi ka pa nakakautang sa ibang online loan application, click mo lang yung 0. At sa pangatlo naman, how many online loans are borrowed currently? So, kung meron ka pang ibang loan sa ibang loan application, click mo lang kung ilan yon. So, kung wala naman, 0 lang. At next, meron ka bang na overdue na payment? So, kung yes, yes. So, kung wala, no. At dito, what is your maximum overdue na days? So, kung wala ulit, 0. At dito naman, what is your main source of income? Mamimili ka lang dito. So, dito sa may how many pesos do you spend a month, wala po dito ang pamimilian. Itatype mo lang kung magkano yung ginagastos nyo every month. I-input nyo lang or i-type nyo lang. Next naman, what would you like to use your loan for this time? Ayan, mamimili ka lang din. Pwedeng business expense, personal expense, or pay bill. At pagka nasagutan mo na tong part 1, ay click submit. So, dito, ang dami naman agad sinasagutan. So, ito tungkol sa may kung meron kang iba pang loan na pinag-loanan. At sa may next naman, so yan, dito mo nalalagay yung first name, middle name, last name. So, birthday, gender, ID type. So, mamimili ka lang dito ng type ng ID. So, madami silang pamimilian. Next, ID number, email address mo, civil status, kung married, single, permanent address mo, at yung detailed address, i-input mo naman. Next, types of housing, kung sarili ba tong bahay or rent. Tapos, education level, kung ano yung pinagtapusan mo, mamimili ka lang din dyan.
At dito naman, sa may Facebook link, kung may Facebook account ka, pwede mong i-copy-paste dito yung link, pero optional lang. Pero kung gusto mo ngang maaprubahan, ay i-input mo dito yung link ng Facebook account mo. So, dito, ine-next ko na. So, dito naman is job information. Yan. So, dito na nga yung company name. Yan. Company address. Tapos, i-type mo ulit ng detailed naman. Next, employment status. Mamimili ka lang din dyan. Next, industry. Mamimili ka lang din dyan. Next, sa payroll period. Ayan. Mamimili ka lang din dito. Kung isang beses sa isang buwan, 2 beses, isang buwan kang sumasweldo. Next, sa monthly income. Ayan. Pipili ka lang din dito. At next, pay date. So, kailan ka ulit sa sahod. Next naman, employee ID card. So, dito, optional lang din. Pero kung gusto mo talagang maaprubahan dito is why not, i-upload mo na. Pero, check ka muna natin kung ito is legit. So, ayan, in-next ko na. So, dito na tayo ngayon sa emergency contacts. So, dito ay merong 3 contact references silang kailangan. So, mamimili ka lang din dito sa may itaas. Kailangan mo ilagay kung kaano-ano mo yung contact reference na inilagay mo dito. So, pagka nakapili ka na ng 3 is click next. Tapos, upload photos na ng ID. Yan, ipe-present mo. So, dito nga pala bago ka mag-next is meron ditong optional ulit na bill photo. So, ito, meron ditong proof of billing. Depende sa inyo kung gusto nyo kung ilagay. Ito ay optional lang, hindi sa pilitan. Pwedeng water bill, gas bill, electricity bill. At last, pipili ka na kung saan mo matatanggap yung ilo-loan mo. Kung e-wallet ba, so ito'y pamimilian, GCash Pay, Maya, GrabPay, at kung bank account naman. So ito, marami ditong pamimilian na bank account. Pero dahil nga sobrang convenient ng GCash, ay ito lagi ang gamitin. So GCash, ayan, i-tick mo lang tong circle sa gilid. Tapos, ilagay mo yung number ng GCash mo dito sa may e-wallet account. Tapos, ulitin lang ulit sa ibaba. So, make sure daw may note sa ibaba na tama at ikaw ang may-ari ng GCash na yon. Ina-next ko na. At eto na yung lalabas. Ayan, na kompleto na natin na checkan na lahat ng information na kailangan nila. So, naibigay na. So, ikiklik ko na ulit yung apply. Ngayon, eto na po ang revelasyon. Maganda nga ba talaga or hindi? So, eto na po ang kinalabasan. Ang tanong, makukuha ko po ba lahat ng amount na gusto kong i-loan? So, ang sagot po is, hindi po. Dahil ang makukuha mo lang sa 2,000 pesos is 1,260 pesos. So, ang laki po ng bawas, 700 plus. At take note, ang pagbabayad is, yung unang bill agad is after 7 days na. So, well, not after kasi tatawag na natatawag sa ito for sure. So, ayun, 7 days lang po ang duration. Kailangan mabayaran mo na on or before the due date. At dito po ay fake news na babayaran mo to, hahati-hatiin ng hanggang 3 buwan na pagbabayad. So, dito po ang babayaran mo lang po sa pangalawa at pangatlong bill mo is 14 pesos. Pero kainaman naman dito is 2,000 yung inutang mo, ang babayaran mo is 2,000 pesos pa din. So, may madadagdag lang na 28 pesos. Pero, ganun pa din, super laki ng makakaltas, kaya kung ikaw nangangailangan ka ng eksaktong amount, tapos nakita mo tong loan application na to is, ayun, nasagot na po ang iyong katanungan, hindi mo po makukuha to ng buo. About dito sa may Pro Peso. So, if ever na ma-encounter nyo or makita nyo itong loan application na to is nasa sa inyo pa rin po kung kayo ay magtatry or hindi. So, kung ikaw ay naghahanap ng emergency talaga na mapag-uutangan, so pwede kang mag-try dyan sa may mga link na inilagay ko sa may description box sa baba at sa may comment section. So, yan ay 0% interest sa unang loan mo. So, yun lang. Thank you for watching!